Okay, good day everyone. Quick recap video tayo dito sa EUD or sa other pairs na tinitingnan natin for opportunity, sell ba or buy. Pero in this case, dito tayo ngayon sa EUD. As you can see dito banda, medyo hindi naging maganda yung pagkuha ko ng mga trades dito, which is naging stupid yung mga pagkuha ko ng entry dito banda, na pinipilit ko na mag-sell kahit still bullish naman talaga yung trend. Okay? So, yun nga. Medyo ranging kasi siya banda dito. So, hindi naging maganda yung price movement niya. And then, as you can see dito sa EUD ngayon, at the moment, nag-top siya dito sa decisional order block banda dito. And then, if mapapansin din natin, itong week na to, nagkaroon siya ng reaction movement. Okay? So, sa lower time frame dyan, for sure, may mga nagbabay na dyan. Kasi nga po, may volume dyan. Ayan, so sa 5 minutes naman yan. And then, pwede siyang mag-react na dyan, no, for continuation for buy bias. And then, if mabutas niya man to, inaasahan natin na pwede niya muna itong kunin itong mga liquidity dito para i-force, para i-liquidate yan. Tapos, saka natin makitaan ng kanyang movement si EUD, USD. Okay? So, if ever na mag-top siya banda dito, or mamaya, mga NY, New York session, pwede akong mag-buy dito, no? And then, ito pa. Quick recap tayo dito sa EUR. So, as you can see, bullish tayo until now. And then, makikita nyo to, nagkaroon tayo ng retracement from dito. Okay, so, nag-ranging siya banda dito. Pero, ang nangyari, binagsak niya din kahapon dito. Sobrang impulsive ng galaw niya. And then, as you can see, sa 1 hour naman to, may FBG tayo dito, which is na-create niya around dito. So, nang nag-top yung price banda dito, nag-buy ako. Pagka-top niya sa pinaka-order block banda dito sa 1 hour, and then, na-mitigate yung imbalance dito sa left side banda dito. So, I'm looking for buy setup, which is nag-instant entry ako dito. So, ito yung time na yon. Ito siya. 'Di ba? So, nung nag-top siya banda dito, so nag-buy ako din. Ito yung nagiging TP target ko lang. Itong zone na to, hindi ko na siya sinagad dito, no? Kasi, based on, sa mata ko, logical naman to. Kasi, itong key level na to, pwede siyang mauntog dyan. And then, babalik siya sa price for bearish, kasi nga nasa bearish momentum tayo in a certain period of time. And then ayan yung nangyari, ang nakuha niya na pagka-top niya dito, so bumagsak siya ulit dun sa sell entry. Okay, pero nakitaan ko na pwede siyang mag-mitigate dito, and then maghahanap ako ng buy setup or looking buy opportunity if ever na magbigay siya mamaya or ngayon. So inaasahan ko na pag mag-top siya dyan, pwede ako mag-buy dyan din. Tsaka ako ibabay. Okay. So, we'll see if ibigay niya sa atin ang setup na to. And then, ganoon din sa EUD. If mag-top siya banda dito or dito man lang. Pero, inaasahan ko na kasi dito na pwede siyang mag-liquidate ng mga stop loss banda dito. Okay. So, update ko kayo later. Okay, so part 2 tayo ng video natin mga ka-champ trader dun sa EUD at saka sa Euro USD. And then dito tayo sa chart sa EUD. As you can see, ito yung sinasabi ko na pwede siyang mag-react sa order block na to. Yung sabi ko nga, pwede siyang mag-continue. And then yun, hindi ko siya nakuha talaga, honestly. Hindi ako nakapag-buy dyan kasi ito yung expecting movement ko na pwede siyang mag-react dito sa mag-liquidate siya ng mga stop loss dito or mag-liquidity hunt, in short. Kasi nga po, may FBG or imbalance tayo sa 1 hour, and then may solid order block tayo sa extreme order block na to. Pero, ayun, nag-react na siya dito sa decisional order block or 50-50 order block. Okay? Kasi gaya ng sabi ko na may volume talaga dito sa area na to. So, which is, dun nagka-interest yung mga buyers.
And then, yung nangyari, ginawa niya, nag-pump siya dito, sobrang solid ng pump niya. And then, sa movement naman banda dito, itong, mapapansin nyo itong bearish momentum na to, nakapag-sell naman ako dyan dito banda. Okay? So, mamaya ipapakita ko sa inyo. So, dito sa movement na to, itong buy na to, hindi ko siya nakuha talaga, honestly. Pero dito sa sell momentum na to, dito lang ako nakasundot. So, dito banda, pump siya, and then dito. Okay, so, eto siya nung time na yan. So, kung sa 5 minutes tayo, eto siya. Okay. So, nakitaan ko siya na pwede siyang dito, which is nakapag-entry ako dito, unang entry, around Asian session, 7 to 8, mga ganon, AM. Yun nga lang, nag-break even siya. Ayan o, binalikan niya yung entry point ko, pero nilagay ko na yung stop loss ko dito, which is, nung mag-tap siya dyan, hindi niya na triggered pa talaga yung TP target ko. Okay? So, which is, nag-break even lang ako dito. So, sa second entry ko, around NY naman to, mga 9 PM to 10 PM coming. Ito, nakitaan ko siya na pwede siyang mag-pump dyan dito sa supply na to. And then, ito yung TP target ko, which is, ang nangyari dito, ayan. So, nakapag 9RR ako dyan. Dito, yung partial TP ko. So, which is, nakuha niya din tong TP target talaga natin na 9RR. So, napakalaki ng RR na yan. Diba? Kasi ito siya nung time na yan sa dito banda. Pagka-shift niya dito sa ito kasi yan. Shift tayo dyan sa 5 minutes na yan. Ito yan o. Ito yung in-entryhan ko na yan. So, pagka-tap niya dyan, kumaripas na siya pababa. Okay, so punta tayo balik sa 1 hour. So, ang time na yan, pumunta na siya dito sa TP target ko. Ito yung kasi yung TP target ko talaga eh. Pero bumaba pa talaga siya. So, as you can see, itong pinaka-demand na to, nung nag-tap siya talaga dyan, naghanap naman ako ng buy opportunity since nasa bullish movement pa rin naman talaga yung market structure ko dito, gaya ng sabi ko nung unang video. So, nag-buy ako, yun nga lang, ito, nung pagka-tap niya dyan, tapos nag-sweep siya, tapos nakitaan ko ng, ito, yung green or blue candle na to, so bullish hammer candle, nag-buy ako dyan, yun nga lang, sinwip niya ulit, okay? So, sinwip niya ulit, and then, na-stop loss ako dyan. Nag-entry ako dyan sa 5 minute naman. Okay? Honestly, nag-loss talaga ako dyan. And then, ayun, yung, sabi ko nga dun sa, na may di ko nga yan eh. Nung kumaripas na siya pababa talaga. Okay, so, nung pagka-sweep niya dyan, ayan, pagka-SL ko dyan, dito ako kasi nag-entry oh. So, nag-react naman siya, pero yun nga, sinwip niya lang ulit. Tapos, tsaka lang siya kumaripas pataas. Yung magiging TP target ko sana dito is ito. Itong taas na to. Then, ito yung second TP. Then, hindi ko na siya, siguro kung nakuha ko to, pwede kong i-hold yan until dito. So, sobrang laki ng mga RR na yan. Baka good setup kung tutuusin. Pero, sobrang nakaka-tilt din. Lalo na mga ganitong galaw. Sobrang nakaka-dismaya. Or nakakapanghinayang. Pero, yun nga, it is what it is. Tanggapin na lang natin kung ano talaga yung movement ng market. Since di binigay sa atin, di talaga to para sa atin. Okay? And then, ayan. So, ngayon, wala akong entry dito. Nag-relax lang ako dito kay EUD. So, punta naman tayo dun ngayon kay EU. Okay? Punta tayo kay EU. And then, as you can see, dito sa EU na to, gaya ng sabi ko, sa last video ko, ito, dito pa lang yung part na yan. So, napili siyang mag-tap dito, no? Na inaasahan ko sa New York session. Pwede siyang mag-tap dito. And then, tsaka siya kakaripas pataas. Tapos, yung magiging TP target natin dito, kung nakapag-buy tayo, is ito. Itong highest na to. Kasi since bullish tayo sa higher time frame, or even sa 1 hour time frame, yung market structure natin, pero hindi siya nagbigay, no? Kasi inaasahan ko pwede siyang mag-tap dito sa order block na to. Pero yung nanaig dito sa na to, market condition na to, is yung mga ICT traders, or which is in short, nagtitrade sa imbalance or FBG. Ayan, no? Kasi may imbalance akong nakita dito, di ba? And then, dyan lang siya nag-react. And then, nung nag-pump siya banda dito,
naghanap naman ako ng buy opportunity dito banda. Na kung sakali mag-tap siya dito, no, pwede ako maghanap ng buy dyan or mag-instant buy ako since nasa bullish tayo. Pero hindi pa rin niya binigay, nag-react pa rin siya dito ulit sa imbalance or FBG. Yung mga ICT traders nakakapagsundot yan. So, congrats sa inyo. Pero since sa SMC, based sa strat ko is if hindi talaga niya binibigay yung setup, hindi natin kailangan i-force yun. So, based sa my trading plan, hindi ko yan kinuha. And then, ayun, nung nag-top siya dyan, dito naman sa taas na to, ito yung naging entry ko, which is nag-break of structure na tayo sa dito banda. And then, itong highs na to is ito yung highs ng daytime frame. Okay? Which is nag-sweep siya dyan. Pagka-sweep niya dyan, so naghanap ako ng confirmation dun sa entry kasi nga nag-sweep din siya ulit dito sa Asian session na to. Naghanap ako ng entry sa 5 minutes, okay? Which is valid loss naman to kung tutuusin. So you can see, nag-choke ako dito sa 1 minute pala ako nag-entry. Ayan, so nagbigay naman siya ng magandang structure. Yun nga lang, since sa 5 minutes at 1 minute, walang nakapasundot dito. Unless kung nag-instant entry ka, nakakuha ka dito. Then, ito yung magiging TP target ko sana. 3R lang. And then, pero sobrang sulit kasi ng galon yan. Pwede pa talaga dito siya. Dito yung magiging TP target ko. Kung hindi niya manipulate kasi yung galaw dito, then sweep. So, dito naman, nag-entry ako dito sa 5 minutes na to. Kasi nakitaan ko yung demand banda dito. So, nung nag-tap siya sa demand ulit, then sweep ulit sa Asian session yung opening ng London, nag-buy ako dyan. Okay? Nag-buy ako. And then, ito yung tinarget ko na entry. So, pagka-react niya, yun nga lang, dahil may coming news sa around 8 p.m., 8:30, ayan o. So, nag-exit ako kaagad. So, kung hindi ko yung exit yan, malamang losing din ako kasi ayan o. So, in-SL niya lang and then tsaka siya nag-react dun sa TP target pero di pa rin niya kinuha talaga. So, okay lang. At least kahit paano nakasundot tayo dito. And then dito din ngayon, current movement niya ngayon, hindi din ako nakakuha talaga dito kasi mapapansin nyo tong yan o. Ito yung TP target ko pero dito siya nag-react sa order block na to, extension. Instant mitigation siya kung sa SMC. So, eto siya nung time na yan. Eto siya yung time na yan, no? So, inasahan ko na pwede siyang kunin tapos ito yung magiging TP target or entry point ko for buy. Yun nga lang, di niya binigay. Ayan, no? Napakadamot mo. Well, ganun talaga, no? Hindi natin kinakailangan na habulin pero which is pwede naman talaga dito nakapag-entry pero nag-stick lang talaga ako sa first entry ko since dito ako confident talaga na pero we'll see if magbigay siya ng setup dito around sa 8 p.m. or mamaya NY pero since Friday ngayon so pahingahan na lang talaga so yun lang no yun lang talaga isa sa mga market insight ko kung paano ako magti-trade paano ako tinitingnan yung market condition and then it is what it is. Kung ano yung set and forget lang talaga kung hindi nagbigay yung market ng setup based on my trading plan. And then, yun na yun. May mga time talaga na gaya neto, mamimiss mo yung mga opportunity na yan. Okay? Pero, ayan, isipin lang talaga natin na hindi tayo mauubusan ng mga opportunity. If you're talking about sa forex market kasi napakalaki ng pera or liquidity ng market natin. Kaya hindi mo maubos-ubos yan. Hindi mo kailangan makikipaghabulan sa profit which is maging conservative ka lang. Always mo lang isipin talaga yung paging conservative na paano mo protektahan yung pera mo. Kasi as a prop firm trader, ako as a funded, is yun talaga isa sa mga tinitingnan ko na protect your money, which is hindi naman talaga natin pera yan. Pero since nasa funded tayo, may mga violation pa rin tayong ina-avoid.
Kaya para hindi tayo ma-breach or ma-violate sa rules nila. Okay? So even sa mga personal trader na account, like sa mga may broker, which is even sa atin, kailangan din natin maging conservative. Even na pera natin yan, wala tayong boss. Kumbaga, sa atin nakapagdepende yung pera natin. Pero as a owner ng money, kailangan mo din i-minimize yung risk mo. Okay? Yung focus ka lang dun sa sa trading plan. If meron ka ng edge na nabuo, like nito, if hindi mo pa alam paano yung SMC, kung nakakapanood ka ng video na to, kung isa ka sa mga nakasubaybay sa akin. So, ayun, kaya ako nagbibideo, isa din kayo sa mga sinisiran ko, no? Which is through my experience, and then kung ano yung proper mapping ng SMC, which is ito talaga yung hangarin ko. Okay? Which is kailangan lang talaga natin is aralin lang talaga kung paano yung market. Hindi pwedeng gamble mentality dito kasi as a trader, since 4 years na ako nagtitrade, no? Since pandemic, talagang kinakailangan dito is survival para yung profit na lang yung tawag nito, kusang lalapit sa'yo in the right time kung nagawa mo na ng tama kung naging process oriented ka. Okay? Pero since ako dati, napaka-greedy ko din kung tutusin. Until now, nilalabanan ko pa rin 'yan kasi sa dami ba naman nating kinakailangan sa buhay, mga pangarap natin na gustong maabot, lalo na ako sa breadwinner sa pamilya ko. So, which is hindi iba din naman ako sa ibang trader na nakikita nyo sa social media na which is puro flex. Ako, napaka-realistic ko lang talaga sa mga bagay-bagay, no? Which is pinagpapahalagan ko yung kinikita ko as a trader na yung makakapagbigay sa akin ng pera din. Kumbaga masisecured ko yung pera na kung ano man yung kikitain ko sa trading, which is in short, nilalagay ko sa tama. Hindi ko para lang may masabi yung iba na ganito ganyan, may mapakitang sports car, etc. Ano yung mga bagay-bagay na yan para masabi nilang iba na profitable ka. Kasi majority ng mga social media, puro flex, tapos behind the scene, hindi naman pala talaga profitable eh. Kasi marami ako nakikitang profitable na gaya ng mga mentor ko or mga nakikita ko na trader talaga na as in silent lang. Even billionaire na sila or multimillionaire na, pero napaka-silent lang talaga na nagtitrade. Kasi alam nila sa sarili nila na kumikita sila. Hindi na nila kailangan na ipagyabang na ganito sila as a trader. May mga padili lifestyle na. Oo, pwede naman ganon. Pero iba-iba din kasi yung mga tao eh. Pero yun nga, gaya ng sabi ko is hindi ako ganon. Kaya yun, aralin lang talaga natin. Isa lang yun sa mga ma-advise ko. Iba-iba na tayo ng learning curve. Okay? May mga iba, 1 year maging profitable na. Pero sa akin, 2 years talaga, bust and boom talaga. Ubusan pa talaga ng fund. Pero hindi ibig sabihin nun is ganun yung nangyari sa akin, is ganun din yung mangyari sa inyo. Pwedeng mas lesson yung sa inyo kasi nga sa dami-rami ba ng mga yung nagsikalat ng mga traders na profitable tapos nagsishare ng insight or kumbaga nagbibigay ng mga magandang learning sa social media. So, follow nyo lang yan. Tapos, kukunin nyo lang yung makakatulong sa inyo. Tapos, patapon nyo naman yung hindi nakakatulong. Okay? So, yun lang siguro yung ma-advise ko sa video na to. So, sana may nakuha kayong aral kahit papano. Okay? I'm not a professional and I'm not financial advisor. Pero, based on my experience, gaya ng sabi ko, yun lang isa sa mga hangad ko na makatulong din. So, yun, thank you for your tune in. Salamat sa pagsubaybay at yeah, dahil sa inyo, mas ginagalingan ko daily, nag-aaral pa rin para naman talaga ako para kahit papano may mga question and mga iba pang pwedeng tulungan. Soon as possible, makakatulong tayo. Okay? So, bye for now and thank you.